Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ben. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cagayan. Isagani, pasensya na talaga kung dito kami sa bahay mo makikisiksik. Wala kasing ibang mapuntahan eh. Marami namang paupahang kwarto pero wala naman akong sapat na pambayad. Hirap na nga rin akong pakainin yung dalawa kong anak eh. Wika ng nanay ni Ana, na kapatid ni Isagani. Kasalukuyang nagsasalo sa pagkainan ang mga ito. Kadadating lamang ni Lara kasama ang dalawang anak sa tahanan ng kapatid. Natanggal sa pinagtatrabahuhang pabrika kaya wala ng pantustos at pambayad sa inuupahang bahay. Sa hirap ng buhay, napilitan itong umuwi ng probinsya. Nasan ba kasi yung lalaki mo? Pagkatapos kang anakan dinala ka sa malayong lugar. Basta nalang iiwanan. Hindi ka na nga pinakasalan. Ganyan pa yung ginawa sa'yo. Kung may babalik ko lang yung dati, Lara pinatay ko na lang sana yung lalaking yun. Kahirapan at pagdurusa lang yung sinapit mo sa kanya. Tugon ni Isagani. Isagani, alam ko naman na galit ka sa kanya. Pero wala naman na tayong magagawa eh. Nangyari na eh. Nagsisisi rin naman ako sa nangyari. Pero may mga anak akong dapat itaguyod. Ayos lang. Bahay naman to ng mga magulang natin eh. At ako na lang nakatira. Dito na kayo para may kasama ako. Nakakalungkot mag-isa eh. Mas masaya kapag marami. Ilang taon na ba itong panganay mo? 15 anyos na. Itong bunso ko naman, 3 taong gulang pa lang. Salamat talaga, Isagani ha. Sa dating kwartong tulugan ko na lang kami para hindi na magalaw yung ibang kwarto. Isagani, ginagawa mo pa rin ba magpasa hanggang ngayon? Yung bagay na yun? Tanong ni Lara. Oo naman. Wala naman akong ibang mapagtutuunan ng pansin maliban sa gawaing bukid. Hindi naman palagian. Sa tuwing may loko-lokong nagpaparamdam lang. Tugon ni Isagani. Sa kabilang banda naman, hindi mapakali sa inupuan ang panganay na anak ni Lara. Si Ben. Kanina pa ito nakatingin sa tsuhing si Isagani. Naninibago dahil ngayon pa lamang nakaengkwentro ng taong may tattoo sa mukha at umaabot hanggang sa leeg. Mga simbolong hindi maintindihan ang ibig sabihin. Meron din sa magkabila ang braso. Grupo ng mga letra ang nakaukit. Hindi niya rin nagustuhan ang datingan. Dahil tila bilanggo ito nakakalabas pa lamang mula sa preso. Uy Ben, napansin ko kung paano ka tumingin sa tsuhin mo Hinuhusgahan mo ba siya? Uunahan na kita. Hindi siya masamang tao kagaya ng iniisip mo. Tigil-tigilan mo na rin yung ganyang tinginan ha. Baka mapagsabihan ka ni Isagani. Mas malala pa yun magdisiplina kaysa sa akin. Sita ni Lara. Nang sila na lamang ang naiwan sa pagkainan. Naunang matapos si Isagani, nagpaalam na merong gagawin sa labas. Nanay, paano naging mabuting tao yung ganun? Sa katawan nga, walang respeto. Kung ano-ano yung nilalagay Di ba masama yun? Ang sabi sa Biblia, tahanan ng Diyos ang katawan ng tao. Ano bang ginawa niya? Dinumihan pa nga Tugon ni Ben. Aba batang to,
Kung makapagsalita mas magaling ka pa sa akin. Kilala ko ang tiyuhin mo. Mabuti siyang tao. Saka ang lahat ng burda niya sa katawan, hindi kagaya ng nakikita mo sa mga adik o taong naghahanap lang ng dumi sa katawan. May mahalagang pakinabang yung bawat simbolo at letrang nakaukit. Mas mabuti pa siguro kung bilisan mo na yung pagkain at makaligpit ka. Ihahanda ko naman yung kwartong tutulugan natin. Tugon ni Lara. Hindi na lamang nagsalita si Ben. Ngunit pinapangatawanan nito ang naiisip tungkol sa tiyuhin. Marami itong kaklase at kakilala na ganito ang miyembro ng pamilya. Maraming tattoo sa katawan at kadalas sa mga taong nasasangkot sa masamang gawain. Pagkatapos magligpit, nagpunta ito ng sala at binantayan muna ang nakababatang kapatid. Hindi pa tapos sa paghahanda ng higaan ang ina. Ilang sandali pa, dumating si Isagani. Natakot ang binata dahil may dala itong itak. Meron pang mansya ng dugo. Dagdag pa ang kaseryosohan ng muka. Walang sali-salitang dumiretso sa sariling kwarto. Maya-maya'y lumabas din. Sinundan ito ng tingin ni Ben mula sa bintana. Hindi lang malaman kung saan papunta dahil madilim na ang paligid. O Ben, pumasok na kayo rito nang makapagpahinga. Mahaba ang biyahe natin kanina, kaya matulog na tayo. Pakisara na din yung mga bintana at pinto. Wika ni Lara sa anak. Nanay, saan kaya pupunta yung kapatid mo? Umuwi siya rito na may dalang itak. Duguan pa nga eh. Pumasok ng kwarto niya tapos lumabas din. Dumiretso doon oh. May masama siguro siyang binabalak ano? Tanong ni Ben. Napabuntong hininga na lamang si Lara sa sinabi ng anak. Ay nako itong batang to. Kung makaisip ka napakabrutal. Hindi ba pwedeng may kinatay lang na baboy sa kapitbahay? May pestahan daw sa kabilang sityo kaya naghahanda. Eh kung ano-anong pumapasok sa kokote mo. Halika na nga. Wika ni Lara. Hindi na nakasagot pa ang binata. Nang pilitin ng ina na wag nang pansinin ang ginagawa ng tiyuhin. Makalipas ang ilang oras, naalimpungatan si Ben sa kaluskos na nagmumula sa kusina. Maingat itong pumuslit at naabutan ang tiyuhin na puno ng dugo ang katawan. Ngunit may nakalatag naman na lamang loob sa mesa. Kung hindi lamang siya nakakita dati ng laman ng baboy, iba ang iisipin niya ngayon. Dito napagtantong tama ang sinasabi ng ina kanina. Hindi na siya nagpakita kay Isagani. Bumalik na lamang ng kwarto. Kinabukasan naimbitahan din sila sa piyestahan ng sityo. Nakaugalian na maghahanda ang bawat tahanan sa ganitong okasyon at pakakainin ang bawat bisitang darating. Kilala man o hindi. Naging masaya ang takbo nung una. Ngunit habang tumatagal, dali-dali silang pinauwi ni Isagani. Lara, iuwi mo na ang mga bata sa bahay. Doon na rin muna kayo. Tama na ang pagkain at baka mamaya iba yung malunok nyo. Wika ni Isagani nang makalapit. Kagad namang binaba ni Lara ang bitbit na plato. Hindi pa nangangalahati. Ngunit inilagay kagad sa tabi. Pati ang pagkain ni Ben na ikinainis ng binata. Ano ba yan? Kakasimula lang kumain ng tao eh. Ano po bang problema ni Tiyo Isagani? Tanong ni Ben. Binabaybay na nila ang daan pauwi sa puntong yan. Marami pa silang nakasalubong na makikipesta rin. Alam mo Ben, ang dami mo talagang sinasabi.
Kapag sinabi ng tiyuhin mo na umuwi, uuwi tayo. Walang kukontra. Para din ito sa kaligtasan natin. Bilisan mo na yung paglalakad. Sa bahay na lang tayo kakain. May tira pa namang kape at tinapa doon eh. Tugon ni Lara. Ano ba naman yan? Kung kailan makakakain na ng masarap na ulam, hindi pa matutuloy. Tapos ito, uuwi sa kape at tinapa. Nanay naman eh. Sana nagbalot man lang tayo. Wika ni Ben. Ang batang to, isa na lang masasampal ko na yung bibig mo eh. Sita ni Lara. Hindi na lamang nagpumilit ang binata. Kahit gustong gusto pang manatili sa piyesta. Wala ring magagawa dahil walang kasama at walang kilala doon. Pagkarating sa tahanan, dumiretso sa kwarto at nagtampo. Hinayaan naman siya ng ina. Labis na pagkaburyo ang naramdaman ng mga sumunod na oras. Walang ibang magawa kundi umupo at humiga. Wala naman masyadong gawain sa bahay ng tiyuhin dahil ito na mismo ang kumikilos. Pagkagising nila kanina, tapos na ang lahat pati ang pagwawalis ng bakuran. Nang makapagpaalam sa ina, naglibot-libot sa paligid si Ben. Hindi naman lumalayo. Hanggang sa ilang metro lamang mula sa tahanan. Tanaw din siya ng ina na nasa bakuran tumatambay. Naupo ang binata sa nakatumbang puno ng niyog. Pinapanood ang mga saranggolang nagsisilaparan sa kahanginan. Hindi nagtagal. Napalingon ng may nagtanong. Isang ale na pupunta rin sa piyestahan. Iho, narinig ko na may salo-salo raw dito banda. Meron nga ba? Nagugutom na kasi ako kakalakad. Kaya magbabaka sakaling makakain. Nasan ba yung handaan? Tanong ng ale. Unang napansin ni Ben ang malalagkit na titig ng ale. Ilang beses din niyang pinigil ang hininga dahil sa naaamoy na pag-alingasaw. Hindi malaman kung saan galing ang matinding baho. Takip ilong niyang sinagot ang matanda. Dumiretso lang po kayo sa daang yan. Sa dulo po may kabahayan. Maraming tao. Doon po may handaan. Wika ni Ben. Sabay turo ng direksyon. Ganon ba iho? Maraming salamat ha. Ikaw ba? Hindi ka ba nagugutom? Baka gusto mong sumama sa akin. Makikain tayo doon. Pag-aya ng matanda. Nagdadalawang isip si Ben. Napatras pa ito nang tinangkang lumapit ng matanda. Nilitian lamang niya ito at saka tinalikuran. Naging mabilis ang mga hakbang nang mapansing nakatingin pa rin. Nakakatakot naman yung matandang yun. Kinilabutan ako dun ah. Tinginan pa lang niya. Alam kong meron ng masamang binabalak eh. Wika ni Ben pagkarating sa tahanan. Napano ka ba, Ben? Ano na naman yung binubulong mo, ha? Nagsasalita ka ng mag-isa. Nababaliw ka na ba, anak? Tanong ni Lara. Grabe ka naman ay. Wala po. Yung ali kasi nagtanong kung saan may handaan. Tinuruan ko tapos nag-aya. Humindi ako kasi. Mukhang masamang tao eh. Parang nangangamoy nga rin. Napakabaho. Masakit sa ilong. Tugon ni Ben. Ay naku anak, nagsisimula na naman yung bunganga mo. May napansin lang sa tao, iisipan kagad ng masama. Magtimpla ka na lang ng gatas para sa kapatid mo. Para kang siraulo dyan eh. Wika ng ina.
Sinunod naman ito ng binata. Gusto ring maibaling sa ibang gawain ang atensyon. Pagsapit ng takip silim, nang mapadaan muli ang ale na nagtanong kanina, may dala itong supot na naglalaman ng kung ano. Tumutulo pa ang malalagkit na likido. Huminto ito sa hindi kalayuan. Lumingon sa tahanan. Dali-dali namang isinara ng binata ang bintana kung saan siya nakasilip. Bago yon nakita niya kung paano ito tumingin at ngumiti. Paglipas ng ilang sandali, binuksan niya muli ang bintana sa pag-aakalang umalis na. Ngunit laking gulat nang naroon pa. Nakangiti ng nakakaloko habang kumakaway. Naibaling din ang pansin sa nakababatang kapatid na bigla na lamang umiyak. Hoy Ben, inaway mo na naman ba yung kapatid mo? Ikaw talagang bata ka. Sabing bantayan mo, pinapaiyak. Palit nga tayo. Ikaw ang magluto sa kusina at ako ang mag-aasikaso. Wika ni Lara. Sumunod naman si Ben ngunit hindi maalis sa isipan ang matanda. Panay ang kanyang pagsilip dito. Hindi umaalis sa paglipas ng mga sandali. Saka lamang lumakad nang makitang paparating na si Isagani. Dumiretso ang tiyuhin sa kinatatayuan kanina ng ale. Sinuri ang buong paligid matapos makaamoy ng umaalingasaw na samyo. Dahil wala nang naabutan, pumasok na lamang ito ng tahanan. Nagtaka naman ang binata sa kilos niyang ito. Lara, may tao bang nakamasid sa bahay kanina? May napansin kasi ako sa hangin Kaso wala akong naabutan May nakita ka ba? Ang anak mo, huwag mong pakainin dahil hindi siya gutom. May gumagambala sa bata. Sandali lang ha. Dito lang kayo. Wika ni Isagani. Dali-dali itong lumabas upang suriin muli ang paligid. Dito na nakaramdam ng takot si Lara. Maging ang anak na si Ben. Parehong hindi makakilos sa kinatatayuan. Nadala ang mga ito sa pananalita ni Isagani. At sa galawan nitong nagsasabing may ibang nilalang. Hinintay nilang makabalik ang tiyuhin. Mas lalong nangamba nang marinig ang sinabi nito. Wala akong naabutan pero sigurado ko na merong dumaang aswang. Wala ba talaga kayong napansin kanina? Tao, bata, matanda, kahit anino o anumang hubog na kahinahinala. Tanong ni Isagani. Wala naman. Tuto kasi ako sa bata Kaya hindi ko na napapansin yung mga bagay-bagay sa paligid. Bihira lang may dumaan dito sa malapit kasi nasa kabila naman ng daan. Hindi ba? Depende na lang kung sasadya. Tugon ni Lara. Napaiwas ng tingin si Ben ng balingan ng pansin ni Isagani. Naiintindihan ng tiyuhin ang kilos niya, kaya hindi nagdalawang isip na magtanong. Ikaw iho, halata sa galaw mo na may nakita ka Sabihin mo para mapagbayad natin sa ginawa sa bata. Kung natagalan ako sa pag-uwi, malamang hindi lang yan ang aabuti ng kapatid mo. Pwede niyang ikamatay yung anumang gagawin ng aswang. Wika ni Isagani. At dahil sa sinabi nito, mas lalong nadagdagan ang takot ni Ben. Wala sa sariling nagsabi ng totoo. Kanina tiyo, habang nakaupo ko doon sa nyogan, may dumaang ale. Nagtatanong kung saan yung handaan. Sinagot ko naman. Tapos kanina lang dumaan ulit. Huminto siya. Sabay titig dito sa bahay. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya Hindi ako makatingin ng matagal dahil
Nakakatakot yung itsura niya. Pagsasalaysay ni Ben. May nakita ka naman pala, anak. Ang tagal mo namang sumagot. Itong batang to. Isagani, huwag mo namang pabayaan yung pamangkin mo. Umiiyak pa rin. Ano nang gagawin ko? Ayaw tumahan. Wika ni Lara. Dali-daling kinarga ni Isagani ang bata. Inusala ng dasal. Ginuhita ng hugis krus ang noo gamit ang daliri at saka hinipan. Hindi nagtagal tumahan din ng paslit. Lara, ipasuot mo na lang to sa bata pansamantala. Hindi ko hahayaang makalapit muli ang aswang na yun dito. Hahanapin ko siya at pagbabayarin. Wika ni Isagani sabay abot ng pangontra. Sa kabilang banda naman, hindi maiwasan ni Ben na mamangha sa ginawang kilos ng tiyuhin. Sa simpleng salita lamang at sa tanda ng krus sa noo, napatahan niya ang kapatid. Unti-unting nabuhay ang kuryosidad tungkol dito. Kaya nang sumunod na oras, walang ibang ginawa kung hindi magmanman. Makaraan ng ilang sandali, napansin ni Ben ang paghahanda ng tiyuhin. Nagsukbit ng itak sa tagiliran. Nag-usal ng dasal habang naglalakad. Nais nitong sundan ngunit nang makita ang kadiliman sa labas, iwinaksi na lamang ang isipan niya. Sa sala na lamang tumambay at hihintayin ang pagbabalik nito. Nang tumagal, unti-unting naulinagan ang mahihinang halinghing mula sa labas. Hinayaan lamang noong una sa pag-aakalang lilipas. Ngunit nang magsunod-sunod na parabang gawa ng mabangis na hayop, dali-daling tinignan. Sa unahan ay bumungad ang aninong kahubog ng tao. Lumitaw ang nanlilisik na mga mata. Gumagalaw ang buhok na parang may sariling buhay. Mahaba din ang mga kuko. Naglalaway at nakalabas ang pangil. Malakas na napasigaw si Ben dahilan para magising ang ina. Ano ba yan, Ben? Gabing-gabi na. Bakit ba sumisigaw ka? Ikaw talagang ba? Hindi na naituloy ni Lara ang sasabihin. Nang makita ang aswang, gumagapang na ito sa damuhan palapit sa tahanan. Dali-daling isinara ang bintana na sinisilipan ni Ben. Pagkatapos ay kumuha ng patalim. Nasa na kaya si Isagani sa mga sandaling to? Nandito na yung aswang eh. Ben, hawakan mo maigi ang kapatid mo. Huwag na huwag mong bibitawan ha. Wika ni Lara. Nagulat ang dalawa nang may kumaluskos sa bubong. Sunod na namalayan ang presensya ng aswang doon. Kinakalmot ng kinakalmot ang tagpi-tagping yero hanggang sa mabutasan. Kagad namang itinuon ni Lara ang itak sa nakasilip na nilalang. Sige, pumasok ka rito. Tatadtarin kita ng pinong-pino. Walang hiya ka. Sinasamantala mo yung pagkakataon na wala yung kapatid ko rito sa bahay. Huwag kang pakampante. Marunong din akong lumaban kaya subukan mo nang magkaalaman tayo. Sigaw ni Lara. Ngunit sa kabila nun, nanginginig ang buong katawan nito. Napansin ng nilalang ang takot, kaya hindi ito nagpasindak. Sa halip ay mas lalo silang pinaglaruan. Palipat-lipat ito ng pwesto, basta na lamang lumilitaw sa butas ng bubong, sa silong, at sa mga bintana. Napayakap na lamang ang ina sa mga anak, nang hindi na makayanan ang nararamdaman. Sumiksik sa sulok at napadasal na lamang. Kagad namang dininig ng langit dahil makalipas ang ilang sandali. Dumating si Isagani.
Diretsong sinugod ang aswang na kasalukuyang tinatrabaho ang pagbutas ng bubong. Abala ito sa ginagawa, kaya hindi napansin ang paglapit. Tinaga niya ito at itinulak pababa. Bumagsak ang nilalang, ngunit dali-dali namang tumayo. Lara, ayos lang ba kayo ng mga pamangking ko? May sinadya lang ako sa kabilang lugar Sinamantala naman ng animal na to ang pagkakataon. Malas mo lang, dahil hindi natuloy yung lakad namin ng kumpare ko. Sinadya yata ng kapalaran para maabutan kita. Isa kang halimaw. Ang lakas ng loob mong mambiktima. At pamilya ko pa. Wika ni Isagani. Masama ang tinginan nila ng aswang. Umaangil ito. Iniinda ang natamong sugat. Hindi malalim ngunit matindi ang epekto. Sumugod si Isagani. Inunahan ang halimaw. Sinalubong naman siya ng pag-atake. Pareho pang nakailag ang dalawa. Muling sinugod ang isa't isa ngunit walang nagbago. Alistong alisto. Mabilis silang nakakaiwas sa pag-atake ng bawat isa. Aba, matanda ka na pero marunong ka pa rin sa labanan Wala talagang kupas ang lakas. Gagaya ng pagkahalimaw nyo. Kung hindi ako nagkakamali ng pangamoy, ikaw yung napansin ko sa handaan na bigla ding nawala. Tapos ito, pamilya ko talaga ang natipuhan mong biktimahin? Hindi ka yata nakapagtanong kung sino ang tumatayong padre de pamilya ng tahanang to. Ako yun At ako rin ang tatapos sa iyong halimaw ka. Wika ni Isagani. Matapos ang salitang yun, sinugod muli ang nilalang. Ngunit sa puntong ito ginamitan na ng orasyon. Lahat ng nakaukit na simbolo sa katawan ay naglabas ng bisa. Bigla na lang nagliwanag ang lahat ng burda sa katawan ni Isagani. Sa pagkakataong yun, mas lalong lumakas ang mga pag-atake ng binata. Patuloy ito sa pag-atake sa nilalang. Hindi na katulad kanina na naiilagan ang bawat pagtaga. Ito ang ginawa ni Isagani. Paulit-ulit niyang tinaga ang nilalang. Walang tigil hanggang sa bumulagta na lamang. Nangisay at ilang sandali pa ang lumipas. Binawian ng buhay. Malalim na hininga ang nahugot ni Isagani pagkatapos. Dinampot ang itak at saka itinarak sa dibdib ng aswang. Sa kabilang banda naman, nanlaki na lamang ang mga mata ng mag-inang Lara at Ben sa nasaksihan. Pinuri naman ni Lara ang husay ng kapatid. May kinalagyang ka ring aswang ka. Ang sabi ko naman sa'yo, darating ang kapatid ko. Nakatikim ka tuloy. Wika ni Lara. Muli namang nagpaalam sa kanila si Isagani para ligpitin ang katawan ng nilalang. Madaling araw na ito nakabalik. Oras kung kailan nakatulog na sila. Pagsapit ng umaga, nang may pagkakataon, natanong ni Ben ang ina tungkol sa tiyuhin. Nanay, ano po ba talagang klase ng tao si Tiyo Isagani? Walang katulad po yung tapang niya. Nagawa ba namang harapin at mapatay yung aswang na yun? Tayo nga rito, halos mahimatay na sa takot Saka nakita ko kung paano siya lumaban. Kakaiba talaga, no? Wika ni Ben. Yan nga yung palagi kong sinasabi sa'yo. Hindi basta-basta na tao yung Tiyo Isagani mo. Kung tawagin siya ng taga rito, antingero, manunugis ng aswang. Kinakalaban niya yung mga aswang na mahuhuling ng bibiktima. Ang gamit niyang panlaban, yung bisa na mga simbolong nakaukit sa katawan at sinasambit na orasyon. Nakita mo naman, di ba?
Nung magsabi siya ng mga kataga, bigla siyang lumakas. Senyales yun na naglabas ng kapangyarihan yung mga simbolo. Kaya nung pinagtataga niya, hindi nakaiwas. E di namatay din ang nila ng pagkatapos. Ganyang kalakas si Isagani na pinag-iisipan mo ng masama. Loko ka eh. Pagsasalaysay ni Lara, napaiwas ng tingin si Ben nang makaramdam ng hiya. Sa puntong ito, nagsisisi dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano laban sa tiyuhing manunugis. Hindi ko naman alam na ganun pala eh. Ang buong akala ko, dinumihan niya lang yung katawan niya kaya may tattoo siya. Bakit ba kasi sa mukha meron din? Pwede namang sa kamay o braso lang. Napaisip tuloy ako ng masama. Tanong ni Ben. Oh, sana naman malinaw na sa'yo ha. Mabuti na ring nalaman mo habang maaga pa para hindi mo na siya pagdudahan. Dito na tayo titira sa tahanang to kasama ang tiyuhin mo. Kaya umayos ka. Bumangon ka na rin dyan at tumulong sa gawaing bahay. Nagtatabas na ng damo yung tiyo Isagani mo. Ligpitin mo na lang yung mga sinampay. Wika ni Lara. Dali-dali namang sumunod si Ben. Lumabas at nagpuntang sampayan. Habang nagliligpit ng mga damit, hindi maiwasang pagmasda ng tiyuhin. Kung titignan, masasabing pabayang tao dahil sa tattoo sa katawan. Ngunit kung aalamin ang katotohanan, mamamangha na lamang sila. Sa paglipas ng mga araw, nagkamabutihan din silang magkakapamilya. Naging maayos naman ang takbo ng buhay. Kahit payak lamang. Nasanay na rin ang mag-anak sa palagi ang lakad ni Isagani, lalo na sa pagsapit ng gabi. Pumupunta ito sa kumpare sa kabilang barangay para maglibot sa mga lugar na sinusugod ng aswang. Magkasama silang tumutugis. Umuuwi ng umaga. Minsan naman ilang araw bago makabalik. Hindi naman sila pinababayaan dahil nag-iiwan ng pangontra. Hanggang sa isang gabi, sa kalagitnaan ng pagtulog, nabulabog na lamang sa malalakas na katok. Si Isagani ang nagbukas. Bumungad ang kumparing nangangailangan ng saklolo. Duguan ito at sinasabing hinahabol ng aswang. Dumiretso sa kanila para humingi ng tulong. Naging alisto naman ang lahat, lalo na nang makita ang nilalang. Nakaabang ito sa unahan. Pare, pauwi na ako nang biglang sumugod. Napuruhan niya ako at hindi ko kakayanin ang isang yan. Mag-iingat ka pare, matindi ang kalaban mo. Yan yung nakaengkwentro natin dati nakatakas. Wika ng kumpare. Ganun ba? Kaya pala pamilyar yung amoy eh. Hayaan mo, ako na ang bahala rito. Kung dati nakatakas siya, ngayon sisiguraduhin kong hindi na. Aba, tignan mo nga naman oh. Hinihintay pa talagang may lumabas sa atin ah. Tugon ni Isagani. Lumabas din ito na makitang naghihintay ang nilalang. Pagapang-gapang ito sa damuhan habang patuloy sa pag-angil. Ingay pa lamang naghahamon. Hindi pa nakakalapit si Isagani. Kagad na itong sumugod. Naging maingat naman ang binata. Iniiwasan ang bawat pag-atake ng aswang habang inaalam pa kung paano ito gumalaw. Nakasagupa na noon. Ngunit nais lamang malaman kung kagaya pa rin ng dati kumilos. Habang tumatagal, mas nagiging mabilis ang pagsalakay. Natatamaan na si Isagani at ilang beses nang natumba. Bumabangon naman ito ngunit aminadong mahirap itong kalabanin. Huwag kang papakampante pare. Naglalaho yan.
Tapos biglang lilitaw sa harapan. Bantayan mo yung bawat kilos niya. Sigaw ng kumpare. Kagaya nga ng sinabi nito. Naglaho bigla ang aswang. Lumitaw na lamang din sa harapan. Muli itong tumilapon ng matamaan ng atake. Naiharang na lamang ang mga braso sa mukha ng paulanan ng kalmot. Dahil sa sitwasyon, hindi mapalagay ang kumpare. Kahit hirap na dahil sa lubha ng sugat, sumubok na magbato ng orasyon. Umepekto naman ito sa aswang. Nakawala si Isagani sa mga pag-atake. Sinabayan din ng dasal. Dito na nakabuelo ang antingero. Gumanti ng suntok. Saka lamang tinigilan ng malagutan ito ng hininga. Humandusay ang nilalang. Naliligo ito sa sariling dugo. Hindi pa nakampante si Isagani. Winasak nito ang leeg ng aswang. Gamit lamang ang dalawang kamay. Pansamantala munang itinabi sa bakuran. Pagkatapos, binalingan ang kalagayan ng kumpare. Malala ang sugat nito sa tagiliran. Kumpara sa kanya, tinatablan ito ng pag-atake. Dahil dasal at lana lamang ang gamit sa pagtugis. Walang mutya o medalyon na siyang nagpapatibay ng sariling proteksyon. Marunong namang manggamot si Isagani, kaya't dali-daling naagapan. Pagkatapos, ibinalik ang atensyon sa bangkay ng pinuksang nilalang. Inilagay niya ito sa sako. Hindila papunta sa masukal na bahagi ng kagubatan. At nang makahanap ng pwesto, sinimulan ang pagsunog. Habang pinapanood na ang pagkain ng apoy sa katawan, sinasabayan niya ito ng orasyon. Ilang oras din ang ginugol bago naging abo ang laman. At bago umuwi, siniguradong walang maiiwang bakas na posibleng magdulot ng takot sa kung sinong makakita. Inilibing ng mabuti ang mga buto na hindi kinayang durugin ng apoy. Pasensya ka na sa biglaan kong pagpunta rito pare ha. Naninigurado na ako kasi alam kong wala kang laban na aatrasan kapag aswang na ang pag-uusapan. Mabuti sa pagkakataong to, napuksa na talaga yung nilalang na yan. Dati, kamuntikan pa tayong mapuruhan eh. Ngayon nadali mo na. Napakahusay mo talaga pare. Papuri nito kay Isagani. Wala yun. Ano ka ba? Tayo lang din naman yung magtutulungan eh. Ipinagpapasalamat ko nga na dito ka tumakbo. Ilang buwan na yung lumipas mula nung huli kong laban eh. Nakakasabik din makipagpalitan ng lakas. Tugon ni Isagani. Alam mo, ibang klase ka talaga pare. Kung sana katulad mo ko, malamang nalabanan ko yung kahit papano. Kaso, wala talaga sa kalingkingan mo yung husay ko eh. No ka ba pare? Masyado mong minamaliit yung kakayahan mo. Balay natin. Parating pa lang yung mutsyang para sa'yo. Maghintay ka lang. Nakakaramdam ang ganitong bagay. Kapag nakuha ang lakas at enerhiya mo, ito mismo ang hahanap sa'yo. Mag-aral ka rin ng iba't ibang uri ng orasyon at dasal para mas lalong mapalinang yung kakayahan mo. Kailangan natin to kasi habang tumatagal, mas lumalakas ng lumalakas yung mga kalaban. Tama ka dyan pare. Pero iba ka pa rin talaga eh. Kakaiba yung kakayahan at lakas mo. Kahanga-hanga. Ay nako, huwag mo na ako masyadong puriin. Baka lumaki yung ulo ko niyan. Natatawang wika ni Isagani. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Habang nagpatuloy sa pag-uusap ang mga ito, natutuwa ring nakikinig si Ben. Hindi inaasahang may kakulitan din pala ang tiyuhin.
Pagiging matapang at seryoso lamang ang nakikita niya rito nung una. Sa pagdaan pa ng mga araw, nakabisado ni Ben ang ugali ng tiyuhin. Dito lamang din napagtanto na magaan itong kasama kahit hindi palatawa. Protektado din sila sa anumang kapahamakan, sa mga tao man o sa mga nagpaparamdam na aswang. Madalas niyang nakakausap at mas lalong lumalim ang relasyon bilang magtiyuhin. Kung minsan pa, pinakikilala ang mga bagay-bagay sa ilalim ng lihim na karunungan. May natututunan at nakikilala ang iba't ibang uri ng nilalang base sa amoy at presensya. Unti-unti na rin itong nagka-interes kaya sa tuwing magdarasal si Isagani, inaabangan, pinagmamasdan at kinakabisado ito ng binata. Habang hinihintay ang pasukan sa eskwela, pag-aaral ng lihim na karunungan ang inatupag ni Ben. Matyaga naman sa pagturo ang tiyuhin. Natutunan din ang iilang galaw kapag aswang ang kaharap. Hindi nagtagal, marunong na rin ito sa iilang dasal. Kung minsan, sumasama na ito kay Isagani sa panunugis. Hindi naman siya pinabayaan ng tiyuhin. Pinoprotektahan pa rin habang nahati ang atensyon sa pakikipaglaban sa nilalang. Sa paglipas ng ilang taon na pagsasanay, naging malawak din ang kaalaman ni Ben. Nasubukan na ring makapuksa ng nilalang. Kung dati, hinuhusgahan niya lamang ang tiyuhin dahil sa panlabas nitong anyo. Ngayon, katuwang na siya nito sa panunugis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ina. Taong 1979. Probinsya ng Antique. Maayos naman ang pamumuhay ng pamilya nila Ina. 3 beses sa isang araw sila kumakain at tutok sa trabaho ang dalaga. Madalas gabi na itong umuuwi dahil sa kanyang pagpupursige. Ngunit isang araw, nagkasakit ang dalaga na tumagal ng ilang linggo. At dahil sa kanyang sakit, napilitan itong umalis ng trabaho. Ngunit kahit na nasa bahay lamang ang dalaga, hindi ito naging hadlang upang kumilos siya. 3:00 pa lamang na madaling araw, nagluluto na ito ng mga ibebenta niyang pagkain katulad ng palabok, tsampurado, lugaw at iba pa. Pagaman ilang beses na itong pinagsabihan ng mga magulang na wag nang pagurin ang sarili, hindi kinakaya ni Ina na walang ginagawa. Isa sa mga masugid nitong mamimili ay ang batang si Robert. Anak ito ng kanilang kapitbahay. Mabait namang bata. Madalas niyang nakikita si Robert na tumutulong sa mga matatanda sa lugar. Kaya naman tuwing Pasko, nireregaluhan siya ng mga ito. Hanggang sa isang araw nagtaka si Ina nang makita niya si Robert na naglalakad ng madaling araw. Hindi naman niya ito masyadong binigyan ng pansin. Dahil baka hindi lang ito makatulog ngunit ganun pa man. Ang batang katulad ni Robert, hindi dapat hinahayaang gumagala-gala. Lalo na sa mga ganong oras. Pagdating ng 9:00 ng umaga, bumili si Robert ng kanyang paninda. Katulad ng nakagawian nito. Kagad sinabi ni Ina sa bata na nakita niya si Robert kanina at hindi niya dapat ito gawin ng madalas dahil nakasasama ito sa kanyang katawan. Biglang napakunot ang noo ng bata. Nagtataka ito.
dahil sigurado naman siyang kakagising niya lamang kanina. Nagtaka rin si Ina sa sinabi ng bata, kaya naman nagpaumanhin na lamang siya at hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga nangyari. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na naman niya si Robert na pagala-gala. Tinitigan niya ito ng mabuti at nakakasigurado ito na si Robert nga ang nakita. Tinawag niya ang pangalan ng bata, ngunit hindi ito lumilingon. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad na tila walang narinig. At katulad ng nangyari kahapon, muling bumili si Robert ng 9:00 ng umaga. Muli itong binanggit ni Ina kay Robert. Ngunit katulad ng sagot nga niya kahapon, kakagising lamang niya ng mga oras na yon. Sigurado talaga ako eh. Kitang-kita nga kita kaninang umaga. Yang suot mo na yan din yung nakita ko kanina. Hindi ako nagkakamali. Wika ni Ina. Pero Ate Ina, sigurado rin ho ako nakakagising ko lang kanina eh. Si nanay nga po yung palaging gumigising sa akin. Baka kung ano-ano lang po yung nakikita nyo. Pagpupumilit ng bata. Pero sigurado nga kung ikaw yun. Baka naman naglalakad ka lang habang tulog. Kaya hindi mo alam. Muling wika ni Ina. Ay nako Iha, maniwala ka na lang sa bata. Wala naman sigurong rason para magsinungaling si Robert. Pero kung sigurado ka talagang nakita mo yung bata, kahit nasabi ni Robert na imposible yun naku po, mag-iingat ka palagi ha. Wika ng isang mamimili na nakikinig sa kanilang usapan. Po, bakit naman po mag-ingat? Tanong ni Ina. Baka naman, hunyango na yung nakikita mo ha. Tugon ng matanda. Ano naman po yung hunyango, Lola? Ayon sa mga kwento-kwento, ang hunyango ay isang nilalang na nanggagaya ng pisikal na kaanyuan ng tao. Hindi natin sigurado kung ano ang pakay ng mga ito. Ngunit madalas, hindi maganda ang intensyon ng mga hunyango. Naku iho, baka napag-interesan ka ng hunyango. Lagot ka na. Pagsasalaysay na matanda habang tinatakot niya si Robert. Kagad namang napaisip si Ina sa sinabi ng matanda. Bagamat binibiro lamang niya ang bata, kahit papano, kinokonsidera naman ni Ina na maaaring yun na ang kanyang nakita. Bagamat hindi siya naniniwala ng tuluyan sa mga nilalang, hindi naman sarado ang kanyang isipan sa posibilidad ng mga nilalang na kagaya noon. Ilang araw pa nakita ni Ina si Robert tuwing madaling araw. Wala naman itong ginagawa, kundi maglakad lamang kaya pinabayaan na niya ito. Ngunit isang araw, nabalitaan niyang may sakit ang bata, kaya hindi ito nakabili ng araw na yun. Nag-alala naman ang dalaga, kaya ikwinento niya sa magulang ni Robert na palagi niya itong nakikitang naglalakad ng madaling araw. Iniisip pa rin ni Ina na maaaring naglalakad lang ito habang tulog. Nagkatinginan naman ang mga magulang dahil nakakasiguro sila na kandado ang lahat ng pintuan sa kanilang tahanan tuwing gabi. Kaya imposible itong mabuksan ng hindi naglilika ng ingay na madidinig nila. At isa pa, maliit na bata pa lamang si Robert. Hindi nito kayang buhatin ang pinangaharang nila sa mga pintuan. Kaya't hindi na pinilit pa ni Ina ang mga nakikita sa iba. Kinikilabutan na ito ng mga oras na yun.
Maaring tama nga ang sinabi ng matanda na isa itong hunyango at hindi talaga si Robert ang nakikita. Hanggang sa isang madaling araw, muli niyang nakita si Robert. Sa pagkakataong yun, napuno na si Ina. Gusto na niyang alamin kung si Robert nga ba talaga ang naglalakad o hindi. Sinundan niya ang batang naglalakad habang tinatawag ang pangalan nito. Ngunit hindi pa rin ito lumilingon hanggang sa makarating na sila sa madilim na bahagi ng eskinita. Robert, ano ba naman yan? Kanina pa kita tinatawag eh. Hindi maganda sa bata na nagpupuyat at gumagala sa gabi. Tara na, iuuwi na Naputol ang sinasabi ng dalaga. Napatigil ang pagtibok ng puso nang humarap ang nilalang sa kanya. Kamukhang kamukha ito ni Robert. Parehas sila ng pangangatawan, balat, damit pati na rin ang itsura. Ngunit bagaman parehong-pareho sila, ramdam na ramdam niyang hindi ito si Robert. Hindi niya maintindihan. Ngunit iba na ang kutob niya ng mga oras na yon. Dahan-dahang napaatras si Ina sa bata. Ngunit hindi niya inaalis ang tingin niya roon. Dahan-dahang ngumiti ang bata. Tuloy-tuloy. Hanggang sa tila abot tenga na ang ngiti nito at tuluyang nagiging nakakatakot ang itsura ng bata. Tila huminto ang paligid ni Ina ng mga oras na yon. Biglang nawala ang ngiti ng bata. Bigla itong umiyak at imbes na maawa, takot ang naramdaman niya dahil tila demonyo ang boses na lumalabas dito. Hindi na kinaya pa ni Ina nang bigla na lang umiyak ito ng dugo at ang pagagulgol ng bata ay napalitan ng pagtawa na parang nababaliw. Tumakbo na si Ina papunta sa tahanan. Iniwanan niya ang mga paninda sa labas ng bahay. Dali-daling kinandado ang pinto. Kagad niyang ginising ang ina at kwinento ang kanyang nasaksihan. Simula ng araw na yon, sinasamahan na siya ng ina sa paggising sa umaga. Regular na mamimili pa rin si Robert. Bagamat hindi naman ito kasalanan ng bata. Magpasa hanggang ngayon, hindi niya kayang tignan ito ng matagal. Dahil tuwing nakikita niya si Robert, ang naaalala lamang nito ay ang nakakatakot na nilalang na nakaengkwentro doon sa may eskinita. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.